Good evening. Welcome po sa ating first Thursday of our meeting sa loob ng nabanggit niya kanina na more than 5 years na online ang meeting po. So sa ating mga kapatiran sa Zoom, good evening and welcome po sa ating prayer meeting this evening. I present the Lord also sa pagbubo dahil noong Miyerkules, kahapon ay nagbalik din namin sa original na time yung prayer meeting sa pagbubo. So itong before nung kahapon na ginawa natin 6 p.m. ang prayer meeting, yung mga kalipas ay 3 na hapon ang aming pong prayer meeting. So ang nangyari ay yung ibang may mga trabaho pa, may pinaka-join. At kung mayroong pasok sa school, ang mga estudyante na mga youth ay hindi nakaka-join. So, kahapon, nung bilang ko lang ng 6, marami mong naka-attend. Yung mga may work ay naka-join sila. At yung ibang estudyante ay naka-join po kahapon. So, I present Lord also na sa unang Thursday, ng face-to-face prayer meeting ng Las Palinas ay naka-join kami ni Pastor Jeffrey. Kaya yun sa pinapasalamat ni Pastor Jeffrey na nakasama kami sa history ng DCL Las Palinas sa pagpapaliit ng face-to-face na prayer meeting. So this time, tayo po ay nakapot sa pag-aaral ng salita ng Diyos bilang ating consultation sa ating prayer meeting this evening. Let's ko po yung maniyahan na ating buksan ng ating mga Bible doon sa book of Hebrews sa verse 1 and verse 2. Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. Babasahin ko po para sa inyo. Sundan na lang po ako sa inyong mga Bible. Sabi po dito, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Verse 2, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. May the Lord bless the reading of His word. Tayo po ay sabatin mo ng lagi pa. Pangalaman ng Diyos, pagkakas ng kapangyarihan sa lahat, we thank you so much, Lord, for every discharge sa Panginoon na ipagpatuloy po ang gawain ng pananalangin. Hindi lamang po may pagpatuloy ng Panginoon, hindi may pagpatuloy ang face-to-face prayer ng Panginoon sa Diyos na patuloy po kami bibigyan ng pagkakataon upang makalahis sa Panginoon at sama-sama sa pananalangin ng Diyos. Ang sa ito sa ating pong pag-aaral ng mga salita, hindi po namin sa Panginoon na patuloy kong linisin mula sa karamihan ng kasalanan ng mga puso at isipan upang ang lisan ng mga salita ay aming mong maunamaan, Panginoon, at matanggap ng Diyos mula sa iyo bilang pagpapala. Sa iyo natin, isang pa, pinagpapala ang buwas nito na isang pagdagdag ng Espiritu kung saan aming puso at isipan, Panginoon, at yan po kami ng mapapapang puso at pakikinig at sumunod sa iyong mga salita, Panginoon. Ito po ang aming samo at panalangin. Sama po ang salamat sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Okay, so mensahe ng pagkakat po ng mensahe ng pag-aaral is about running the race well. So dito mapapansin po natin na ang author po ng Book of Hebrews ay gumamit po ng analogy of running, yung pagtakbo. So ginamit niya po ang analogy na ito
pagdating po sa kukumpara sa ating pong pananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoon, sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos. So ang ating pong buhay ay gaya po ng buhay dito sa mundo ay gaya po ng pagtakbo. So sa sulat din po na ito ng author ng Book of Hebrews, ang kanya pong recipient dito ay nakakaranas po ng mga pagsubok sa kanilang pananampalataya, na ang pangunahin po doon ay yung kahirapan, mga tukso, dala ng persecutions. So ang sitwasyon na ito ng mga mananampalataya na ito ay determined by the by the theologians and yung mga Bible commentators, dahil po doon sa year na kung saan nasulat po ito. The Book of Hebrews was written in AD 62. At yung time po na yan ay time kung saan ay nagre-reign o naghahari bilang emperor si Emperor Nero. At maging sa history, alam po natin na pagdating po sa sa Christianity, si Emperor Nero ang isa sa pinaka nag-persecute sa mga Kristiyano. So kaya kung atin pong unawain ang kalagayan po ng mga mananampalataya nito, ay nakakaranas po sila ng kahirapan, dala ng persecutions na kanilang naranasan, at kasama na po yung temptation. So yung temptation na yon ay yung pag-compromise sa mundo o sa dati nilang pinagmulan na relihiyon na paniniwala. At yung kahirapan po dito ay yung yung pagtakas nila sa pag-uusig, na bunga ng pagtakas nila. Ito po ay ang epekto po nito ay yung kawala ng kanilang mga source of income. So kung tayo po ay walang source of income, ang karaniwan po na mararanasan natin ay yung kakapusan, kahirapan. So therefore, yung yung sulat po na ito, kaya mapansin po natin na ang ginamit ng author dito na analogy ay yung running the race. So, in running the race, nais po ng Panginoon sa magitan ng author ng Book of Hebrews na sa kabila ng mga pagsubok na yun sa buhay, sa kabila ng mga tukso na naranasan ng mga mananampalataya nito, ang mga mananampalataya na ito ay makapagpatuloy pa rin tumakbo ng magaling o ng mabuti. So yan po yung nais ng Panginoon sa magitan ng encouragement ng author ng Book of Hebrews sa mga mananampalataya na ito, sa panahon na ito, at maging sa mga mananampalataya sa panahon natin, na kagaya po natin. So, this evening, ay meron po tayong titingnan dito na ibinigay na kaparaanan mula sa author ng Book of Hebrews para unang-una sa mga mananampalataya na ito at maging sa mga mananampalataya sa panahon natin ngayon, kung ano ang gagawin natin upang makatakbo sa takbuhin ng magaling o ng mabuti. On how to run the race well. Ano po ang dapat po na gawin ng mga mananampalataya? So yan po yung papasinin natin dito, kung ano yung ibinigay na paraan ng author ng Book of Hebrews. So una,
yung unang paraan na ito na binanggit dito ng author ng Book of Hebrews, for these believers to run the race well. Again, yung running the race dito ay tumutukoy po sa pananampalataya, sa paglilingkod, at sa buhay ng mga mananampalataya na ito bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya. So, ang kanila pong pamumuhay bilang mga anak ng Diyos ay huwag makipag-compromise sa takbo ng sanlibutan na ito, na yun po ang napakalaking tukso sa kanila, sa kalagayan po nila. Yung compromising particularly ay yung bumalik sila sa dati nilang paniniwala o sa dati nilang lifestyle na kung saan ay hindi naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. So, kaya ang concern po dito ng author, papaanong ang mga mananampalataya nito ay makatakbo sa takbuhin ng magaling sa kabila ng lahat na naririyan po ang kahirapan at ang mga tukso. So, una na atin pong mapapansin dito kung ano yung paraan na yun na binanggit dito ng author ng Book of Hebrews. To run the race well is by remembering the saints. So, gaya po ng nabanggit niya sa unang part ng verse 1, kung mapansin po natin, sabi dyan ng author ng Book of Hebrews, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. So nabanggit po dyan yung a cloud of witnesses. At yung cloud of witnesses na yan, referring to the saints before them. Yung mga nauna na mga mananampalataya sa kanila. At saan particularly and clearly binanggit yung mga saints na ito, na mga nauna sa kanila na dapat nilang alalahanin doon po sa previous chapter, sa chapter 11. So yun po ang tinutukoy dito na mga cloud of witnesses na dapat alalahanin ng mga mananampalataya na ito na sinulatan ng author o ng writer ng Book of Hebrews. So, sinasabi po nating author o writer lang ng Book of Hebrews, sapagkat hindi pa po ma-determine magpahanggang ngayon ang author po ng Book of Hebrews. Nandiyan po yung paniniwala ng mga nauna pong mga Kristiyano na ang sumulat nito ay si Clemens of Rome. Ang iba naman ay naniniwala na si Dr. Luke. Ang iba naman ay naniniwala na si Barnabas. At ang iba at marami ang naniniwala na si Paul ang sumulat po nito. But then yun lamang po ay mga mga speculation nila sa tungkol sa sumulat ng Book of Hebrews. Kaya para maging safe po tayo, ang mga pastors po ay karaniwan ang binabanggit ay author of the Book of Hebrews. Yan. So, ayan po yung unang paraan na binanggit dito ng author ng Book of Hebrews sa mga mananampalataya na ito upang sa kabila po ng mga pagsubok na kanilang nararanasan, upang sa kabila ng mga tukso na kanila pong nararanasan, ay makatakbo pa rin po sila ng magaling o ng mabuti sa magitan ng pag-alaala sa mga naunang mga mananampalataya. So ano po ba ang mga alalahanin doon sa mga naunang mga mananampalataya na ito? So una, they have run the race. Kanila pong tinakbo ang kanilang takbuhin. So gaya po ng binanggit sa sa Hebrews chapter 11 verses 37 to 38. Nasabi po sa mga verses nito, they were stoned. They were sawn in two. They were killed with the sword. They went about in skins of sheep and goats, destitute, afflicted, mistreated, of whom the world was not worthy, wandering about in deserts and mountains and in dens and caves of the earth.
So yan po yung kanilang mga nararanasan. But then, and in spite of these hardships, of these afflictions and persecutions, hindi po sila bumitaw, hindi po sila lumayo, hindi po sila nawala sa pananampalataya sa ating Panginoon. Nagpatuloy po silang tumakbo o nagpatuloy po sila sa kanilang pananampalataya, nagpatuloy po sila sa paglilingkod sa ating Panginoon. So they have run the race. At yan po ang nais ng author ng Book of Hebrews na alalahanin ng mga sinulatan niya na ito, ng mga Kristiyano, doon sa mga naunang mga mananampalataya. So for the purpose na ma-encourage at ma-inspire ang mga recipient ng letter na ito ng author ng Book of Hebrews. So, remembering the saints of their race that they have run. And then pangalawa, na alalahanin ng mga sinulatan ng author ng Book of Hebrews nito, na mga mananampalataya, doon sa mga naunang mga mananampalataya. Secondly, they have received their rewards. They have received their rewards. At isa po sa malinaw na mababasa natin sa Biblia na nabanggit na siya po ay confident na tatanggap ng reward mula sa ating Panginoon ay si Apostle Paul. And 2 Timothy chapter 4 verse 8, nasabi po rito ni Apostle Paul kay Timothy, to encourage also Timothy na kagaya niya po, si Timothy din ay nakakaranas ng kahirapan, ng persecutions, but then, kagaya ni Apostle Paul, sabi ni Apostle Paul dito kay Timothy, henceforth there is laid up for me the crown of righteousness. Yan, the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have loved His appearing. So, yan po yung expectation ni Apostle Paul. So, yan po ang pangako ng ating Panginoon. At yan po ang inaasahan ni Apostle Paul na siya po ay tatanggap ng gantimpala. And since na tayo po ay napakalayo na sa panahon ni Apostle Paul, so therefore, we believe that Apostle Paul already received his reward. So, makita po natin dito na tinanggap ng mga mananampalataya nito ang kanilang gantimpala, ang kanilang reward. So yan po yung pangalawa na nais ng author ng Book of Hebrews na alalahanin ng mga mambabasa ng kanyang letter na ito ng mga mananampalataya din doon sa mga naunang mananampalataya. Yung alalahanin nila na ang mga naunang mananampalataya na ito ay tumanggap ng gantimpala mula sa ating Panginoon sa kanila pong pagtitiis sa mga pagsubok at mga tukso na kanila pong naranasan. And then pangatlo, naaalalahanin ng mga tagapagbasa ng letter na ito ng author ng Book of Hebrews tungkol doon sa mga naunang mananampalataya, na yung mga naunang mananampalataya na yun, pangatlo, they have revealed that God is reliable. So pinakita po nila na tunay na maaasahan ang Diyos. So gaya po ng binanggit sa Hebrews 11 chapter o sa verse 40, nasabi po ng passage nito, ng verse nito, since God had provided something better for us, that apart from us, this should not be made perfect. And then, in Hebrews chapter 13 verse 5, sabi po sa verse nito, keep your life free from love of money and be comfort with what you have, for He has said, I will never leave you nor forsake you. So yung mga pananalita po na ito ay tumutukoy tungkol sa pagiging reliable ng ating Panginoon. So yan po yung pinakita ng mga
naunang mananampalataya na ito, at ito po yung nais ng author na alalahanin ng mga buwabasa ng kanyang letter na ito doon sa mga naunang mga mananampalataya. They have run the race, they have received the reward, and they have revealed that God is reliable. And then, kaya sabi po ni Apostle Paul sa Philippians chapter 1 verse 6, and I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Maasahan po natin yan na ang mga pangako na yan ay tutuparin ng ating Panginoon. At tayo bilang mga mananampalataya ay maaasahan natin ang ating Panginoon kahit pa man tayo po ay makaranas din gaya ng mga mananampalataya nito ng mga pagsubok at ng mga tukso. Then, the second way that the author gave to these believers for them to run the race well, yung pangalawang paraan na kanya pong binanggit dito, to run the race well, second way to do is by considering their self. By considering their self. So sa second part ng verse 1, ang sabi po dyan, let us also lay aside every weight and sin which clings closely, and let us run with endurance the race that is set before us. So after na kanya pong itinuon ang paningin ng mga readers niya doon po sa mga saints before them, mga nauna na mga mananampalataya sa nila, ay kanya pong ibinaling ang paningin ng bawat isa sa kanilang mga sarili. So, ito po yung ikalawang paraan na binanggit ng author ng Book of Hebrews na dapat gawin ng mga mananampalataya na ito upang sila ay makatakbo sa takbuhin na ito ng buhay Kristiyano sa mundong ito ng magaling o ng mabuti. Yung kanila pong isaalang-alang ang kanilang mga sarili. But then, ang tanong po dito, ano ang mga isasaalang-alang ng mga mananampalataya na ito sa kanilang mga sarili? So, dyan din po, gaya po ng ating mapapansin, ay malinaw pong binanggit dyan kung ano ang isasaalang-alang ng mga mananampalataya na ito sa kanilang mga sarili. Una, sabi dyan ng author, let us also lay aside every weight. So, we must make proper preparations. So, yan po ang dapat na isalang-alang ng mga mananampalataya nito sa kanilang sarili. At yung proper preparation na yon ay yung isang tabi nila ang bawat pabigat sa kanilang buhay Kristiyano. So, ano-ano po ba yung mga pabigat minsan sa buhay Kristiyano? Ito po yung lifestyle and habits. So yung lifestyle natin minsan, lalo na sa panahon natin, ay masyado tayong sumusunod sa trend. Masyado tayong sumusunod sa uso. Kahit pa man hindi makasabay ang ating mga financial resources minsan, pag nakita natin yung ating kapitbahay na bumili ng ref, bibili din ako niyan. Pagdating sa church, walang maibigay na tithes. Walang offering. Di ba? Yan po ang ngayon nangyayari sa malungkot mang sabihin, sa loob ng church. May mga member na grabe kong sumabay sa sa flow ng mundo ngayon. Pero pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, pagod na. Butas na ang bulsa, aangal na. Huwag mo naman kaming puwersahin, pastor, na magbigay sa Panginoon. Ito na nga, butas sa yung mga bulsa namin. Bakit na butas? Kasi doon inala sa mga lifestyle. Sa mga sa mga luho. Yan. So yan po yung mga pabigat sa buhay Kristiyano minsan na sabi ng author ng Book of Hebrews, consider yourself.
Papaano? Lay aside every weight. Yung mga pabigat sa inyong buhay Kristiyano, sa inyong paglilingkod sa ating Panginoon, alisin nyo yan. Isantabi nyo yan. Otherwise, hindi kayo makakapaglingkod ng mabuti sa Panginoon. Maraming mga members minsan sa loob ng church, hindi makapagbigay ng mabuti sa Panginoon dahil nawaldas na ang kanilang salapit sa kung saang mga bagay na hindi nakakatulong sa kanilang buhay spiritual, hindi nakakatulong sa gawain ng ating Panginoon. Samantalang ang buhay Kristiyano po natin ay buhay ng paglilingkod sa ating Panginoon. Pero nakakapaglingkod ba tayo ng mabuti sa magitan ng ating ng ating pag-support, ng ating pagtulong sa gawain ng ating Panginoon? And so, pagka hindi na po natin nagagawa yun, we are not really serving well. We're not really running well our race. Kaya sabi po ng Hebrews chapter 1, o chapter 12, verse 1, lay aside every weight. Ano pa po yung pangalawa natin dyan na mapansinin na paghahandaan ng mga mananampalataya na ito bilang kanilang pag-consider sa kanilang mga sarili. Sabi dyan, lay aside every sin which clings so closely. Every sin which clings so closely. Yung mga kasalanan po na talagang inaalagaan pa minsan ng ibang mga mananampalataya. So, masakit man po sabihin, pero minsan may mga Kristiyano na may alaga pa rin ng mga kasalanan sa kanilang buhay. At yan po ang magpapahirap sa kanilang pagtakbo, sa kanilang paglilingkod at pagsunod sa ating Panginoon. Kaya ang sabi dyan ng author ng Book of Hebrews, para po ang mga mananampalataya na ito ay makatakbo ng magaling sa kanilang takbuhin, ay makapaglingkod at makasunod sa ating Panginoon ng mabuti. Lay aside every weight, lay aside every sin which clings so closely. So kaya sabi po ng Romans chapter 6 verse 12, let not sin therefore reign in your mortal body to make you obey its passion. Kaya sabi dyan ni Apostle Paul, let not sin therefore reign. Huwag niyong hayaan na maghari sa inyo ang kasalanan sa inyong mortal body. And then, pangalawa po na pag-consider na sinasabi rito ng author ng Book of Hebrews ng mga mananampalataya na ito sa kanilang sarili. Una, kanina, we must make proper preparation. Yung preparation na yon na yung isantabi ang mga pabigat, isantabi ang mga kasalanan para tayo po ay makapaglingkod ng mabuti sa ating Panginoon. Pangalawa, we must run with patience. We must run with patience. So sabi po ng second to the last part ng verse 1, let us run with endurance. So sa iba pong translation ay yung patience, run with patience. So dito po sa ESV ay with endurance. So yun po yung dapat na gagawing paghahanda sa sarili sa pagtakbo o sa pagsunod at paglilingkod ng mga Kristiyano sa ating Panginoon. Then, yung pangatlo po dito na pag-consider sa sarili, pangatlo, we must guard our priorities. We must guard our priorities. So, let us notice yung praise o yung words na nabanggit dyan sa pinakababa na ng verse 1, ng pinaka-last part na. Sabi dyan, set the race that is set before us. So the moment na tayo po ay nakakilala sa Panginoon at nakatanggap po tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, there is a race that's set before us and that's our priority. At marami po mga Kristiyano na lumalabas na hindi po yun ang priority nila.
Again, yung analogy po ng race ay tumutukoy po sa ating paglilingkod, pagsunod sa ating Panginoon. So ang priority po natin, nang tayo po ay naligtas, is to obey the Lord and serve the Lord. So kaya, let us guard our priorities. Yan po ang paghahanda ng mga Kristiyano to consider themselves para tayo po ay makatakbo ng magaling sa ating takbuhin o upang tayo makapaglingkod at makasunod sa ating Panginoon ng magaling at ng mabuti. So kaya sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 10, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them." So yan po yung ating priority, yung inihanda sa atin na mga mabubuting gawa na sabi dyan, that we should walk in them. And then, the third and last way na ibinigay po ng author ng Book of Hebrews dito kung paano po makatakbo ng magaling sa kanilang takbuhin ang mga mananampalataya po na ito at maging ang bawat mananampalataya na kagaya po natin. Third way, by looking at the Savior. Sa magitan ng pagtingin sa ating tagapagligtas, sa ating Panginoong Hesukristo. So sa verse 2 ng ating pong text, sabi diyan, "Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before Him, endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God." Ngayon, ang tanong po dito, ano ang mga titingnan natin sa ating tagapagligtas, sa ating Panginoong Hesukristo? So una, nang sinabi dyan ng author na, tingnan ninyo si Jesus. So, ang titingnan po natin kay Jesus dyan ay yung kanyang race. Look at His race. Tingnan po natin ang kanyang takbuhin na kanyang tinakbo. So ano po ang pagkabanggit po dyan? Sabi dyan, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. So yung nabanggit po dyan na the founder ay yung kanyang itinatag ang ating pananampalataya o sinimulan niya at itinatag ang ating pananampalataya. Paano niya sinimulan at itinatag ang ating pananampalataya? Sa magitan po ng kanyang pagtupad o pagsunod sa lahat ng mga kautusan. So the Lord Jesus Christ was perfectly fulfill the law of God. Kaya siya po ay karapat-dapat na maging tagapagligtas dahil siya ang tanging nakasunod ng perpekto sa utos ng Diyos. At sabi pa po ng banal na kasulatan, He did not sin. Siya po ay hindi nagkasala. He lived a perfect life bilang ating pong tagapagligtas. At dahil po doon, indeed, He is the founder of our faith. And not only the founder of our faith, He is also the perfecter of our faith. Kanya pong tinapos at kinumpleto ang ating pong pananampalataya. Sa ano pong paraan? Bagamat siya po ay naglay ng ng foundation sa magitan ng kanyang pagsunod sa mga kautusan, at sabi doon sa Philippians chapter 2, yung pagsunod na yon hanggang sa kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. So, kanya pong nilatag, kanya pong itinatag ang ating pananampalataya sa magitan ng kanyang pagsunod hanggang doon sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo, ang ating pananampalataya, at ito po ay kanyang kinumpleto sa magitan ng kanyang pagbangon mula sa kamatayan, sa magitan po ng kanyang resurrection. Kaya mga kapatid, meron tayo pong pag-asa sa buhay
Nasabi po ng ating Panginoon doon sa John chapter 10 verse 25 o sa chapter 11 verse 25. Ang sino bang nampalataya sa akin, bagamat siya ay mamamatay, siya ay muli kong bubuhayin dahil siya mismo ay bumangon mula sa kamatayan. Na ibig sabihin, kanya pong kinumpleto ang ating pananampalataya sa Panginoon, sa Kanya bilang tagapagligtas. So, dito makita din po natin ang halimbawa na iniwan ng Panginoon when He started and founded and perfect our faith. So, tayo man bilang mga mananampalataya, sa ating pagsisimula ng pagsunod sa Kanya, gaya ng ating Panginoon, ay atin po dapat itong tapusin din. Atin po itong tapusin. Gaya ng ating Panginoon sa kanyang sariling takbuhin, sinimulan niya at itinatag ang ating pananampalataya at kanya pong tinapos, kinumpleto ang ating pananampalataya. So ang principle po sa atin dito, pagdating sa ating pananampalataya sa Kanya, sa ating pagsisimula ng pagsunod sa Kanya, huwag po tayong huminto, magpatuloy po tayo at tapusin po natin ito gaya ng ating Panginoon, that He founded and perfected our faith. So kaya sabi po ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11, for no one can lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ. So siya po yung tatag ng ating pananampalataya sa magitan ng kanyang pagsisimula at ng kanyang pagkumpleto sa kanyang takbuhin. Then pangalawa po na ating titingnan dito sa Panginoon sa ating tagapagligtas is to look at His reason. Yung titingnan ang dahilan ng Panginoon kung bakit niya napagtagumpayan ang lahat ng kahirapan. So sabi diyan, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before Him, endured the cross. So dahil po daw sa joy, sa Tagalog, kung ating po mabasahin, sabi po dito, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya. So makita po natin dyan yung reason of the Lord Jesus Christ, why He endured all the sufferings na kanya pong naranasan sa magitan po ng kamatayan doon sa krus. Dahil po sa kagalakan na inilagay sa kanyang harapan. But then the question here is, ano po yung kagalakan na ito ng ating Panginoon? Di ba kapag masaya ang isang tao, anumang hirap, ay kanyang na-overcome. Ganun po dito ang ating Panginoon. Meron po siyang kasiyahan. At yung kasiyahan po na ito, una, is this joy is to redeem His people. Ang kanyang kagalakan ay yung matubos niya, mailigtas niya ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga mananampalataya o mga sasampalataya po sa kanya. Pangalawa, yung kagalakan na ito ng ating Panginoon is to please the Father. Yung kanyang mabigyan ng kaluguran ang Ama. Di ba? Ang mga anak minsan na mga mahihirap merong kwento na kahit wala po silang almusal, kahit wala po silang baon, ay nagtsatsaga po silang tumungo sa eskwelahan. At yung ibang mga kwento ay hanggang sa natapos nila yung pag-aaral po nila at naging mga successful silang mga professionals in spite doon sa kanila pong pinagdaanan na yon. At isa sa mga nababanggit na mga tao na yon, na mga anak na yon, na nagtiis ng kahirapan sa kanila pong pagtungo sa eskwelahan kahit wala po silang almusal, kahit wala po silang baon, ay upang mabigyan daw nila ng kaluguran ng kanilang magulang. At pagdating ng panahon, ay mabigyan nila ng ginhawa ang kanilang magulang. So, yan po mismo ang puso ng ating Panginoon pagdating po sa Diyos Ama. Ang nais po ng ating Panginoon ay ma-please ang Diyos Ama. And then pangatlo, na joy na ito ay yung kagalaan
na siya po ay maitanghal, maitaas. Yung this joy is to be exalted. Yung siya po ay maitanghal. 'Di ba? Sabi po sa ano no? Sabi po na kung atin pong mapapansin, na sabi po doon, therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that was above every name. So siya po ay itinaas ng Diyos. So yan po yung kagalakan ng ating Panginoon, kaya ang lahat ng kahirapan ay kanya pong napagtagumpayan dahil ang kanyang kagalakan ay ang masave ang kanyang mga mananampalataya, ang mabigyan ng kaluguran ang Ama. Ang kanyang kagalakan ay yung pagdating ng araw, siya po ay itataas. So, then tingnan po natin yung kanyang resolve dito. Yung word po na resolve, ito po yung successfully dealt na na pagsubok. So ano po ba yung pagsubok na kung saan ay matagumpay na naharap ng ating Panginoon? Una, yung nabanggit po diyan, yung the cross. Sabi diyan, dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng cross na niwalang bahala ang kahihiyan. So ang matagumpay na hinarap ng ating Panginoon diyan na paghihirap ay yung paghihirap sa cross at yung kahihiyan. Then pangatlo na pang-apat na titingnan natin sa Panginoon, sa ating Panginoon, look at His reward. Look at His reward. So sabi po diyan sa last part ng ating verse, and is seated at the right hand of the throne of God. And is seated at the right hand of the throne of God. So finally, after of all sufferings of the Lord Jesus Christ, lahat po ng kanyang kahirapan na naranasan, sabi po diyan, He was seated at the right hand of the throne of God. He was given the reward. At yan din po ang inaasahan po natin ng mga mananampalataya. So sabi ng ating Panginoon sa Matthew 28 verse 18, and Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. After na siya po ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, magtiis ng kahirapan, at siya po ay mabuhay muli mula sa kamatayan. Pagkatapos po noon, ibinigay sa kanya ang lahat ng kapangyarihan. Yan po yung kanyang reward. And then, again, doon po sa Philippians chapter 2 verses 8 to 11. Ano po ang sabi po dito? Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So the Lord Jesus Christ was exalted after na siya po ay magtiis ng kahirapan. Kaya sabi po ni Apostle Peter in 1 Peter chapter 2 verse 21, for even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example, mga kapatid sa Panginoon, that you should follow His steps. Hindi po tayo niligtas ng Panginoon upang maupo lang po tayo, kundi niligtas niya po tayo upang sundan ang kanyang mga yapak, ang kanyang iniwan na mga halimbawa sa atin. And particularly, dito po sa passage na ito, yung pagtitiis ng mga kahirapan, alang-alang sa pananampalataya natin at paglilingkod sa ating Panginoon. In conclusion, mga kapatid sa Panginoon, meron po ditong dalawang account. Una, sabi dito sa Matthew chapter 25 verse 21, his master said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little.
I will set you over much. Enter into the joy of your master. Yan po ang commendation na sasabihin ng ating Panginoon sa bawat mananampalataya na hindi nakapag-compromise sa lifestyle, sa flow ng mundo na ito, at nagtiis ng mga kahirapan na patuloy pa rin naglilingkod sa Panginoon, patuloy pa rin sumusunod sa ating Panginoon. The Lord will commend them and will say to them these words, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over much. Enter into the joy of your master." But then there is also another one na sasabihin ng Panginoon sa ibang mga akala nila sila ay mga Kristiyano na. Sabi rito sa Matthew chapter 7 verses 22 to 23, "On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness." So alin dito mga kapatid, ang nais nyong marinig mula sa ating Panginoon pagharap natin sa Kanya? Yung sasabihan ka ng Panginoon, "Well done, thou good and faithful servant." O yung sasabihan tayo na, "Lumayo ka sa akin, hindi kita nakikilala. Ikaw na gumagawa ng kasamaan." Kasamaan dahil nakipag-compromise sa sanlibutan. Kasamaan dahil hindi nagtiis ng kahirapan. Kunting hirap lang, reklamo na sa mga pastor. Ganun ba tayo? Baka nangyayari yan sa ating mga kapatid sa Panginoon. May dalawang sasabihin ng Panginoon sa bawat isa sa atin pagdating ng panahon. "Well done, thou good and faithful servant, and depart from me. I never knew you, ye workers of lawlessness." So tayo po ay magwakas sa panalangin. Panginoon naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, napakalinaw po na iyo pong inihayag sa amin at tinuro sa magitan ng author ng Book of Hebrews, Panginoon, kung paano po kami makapaglingkod sa iyo ng magaling, Panginoon. Kung paano po kami makatakbo sa aming takbuhin bilang mga anak ng Diyos sa mundo na ito ng magaling, ng mabuti, Panginoon. Kasalanan na lamang namin, O Diyos, kung ang mga kaparaanan na ito ay hindi po namin susundin, Panginoon. Sa iyo pong kabutihan sa amin, hindi mo po hinayaan, Panginoon, na wala kaming alam kung ano ang mga dapat naming gagawin upang kami ay makapaglingkod ng nararapat sa iyo, Panginoon. Nawa, O Diyos, ang mga paraan na ito na aming nakita, naalala at natutunan sa gabing ito, Panginoon, ay bigyan mo rin po kami ng desire sa aming puso, Panginoon, na amin pong sundin ito, Panginoon. We will put this into action. Hindi lamang po yung pinakinggan namin, Panginoon, at pagkatapos ito, paglabas namin ay wala na kaming pakialam, Panginoon. Tulungan mo po kami, O Diyos, na sundin namin ito, Panginoon. Dahil meron po kami dalawang mga salita na marinig sa iyo kapag kami ay nagsiharap na sa iyo, Panginoon. Yung, "Well done, thou good and faithful servant, and depart from me. I never knew you, ye workers of lawlessness." Nawa, O Diyos, yung una ang amin pong maririnig, Panginoon, yung, "Well done, thou good and faithful servant," sapagkat kami ay tumakbo ng magaling, Panginoon. Sinunod po namin ang mga paraan kung paano kami makatakbo o makapaglingkod at maging mabuti sa aming buhay Kristiyano, Panginoon, na mga paraanan. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan. Ito pong aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.